Sa balitang pambansa, sinimulan na pong busisiin ng palasyo ang mahigit 6 na trilyong pisong 2026 proposed national budget. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, personal daw na pinag-aaralan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng probisyon at maging alokasyon sa budget para makita ang mga binago sa orihinal na National Expenditure Program o NEP. Tiniyak naman ng palasyo na hindi lang legal at pasok sa lahat ng requirements ang 2026 proposed budget. Kailangan din daw na masigurong mapupunan nito ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Sa tansya po ng Malacanang, aabuti ng 1 linggo ang pagbusisi sa 2026 budget. Una nang sinabi ng palasyo na target itong mapirmahan ng Pangulong Marcos Jr. sa unang linggo ng Enero, kaya reenacted budget na muna ang gagamitin habang inaantay pa ito. Dismayado naman daw ang minority bloc ng Kamara sa tila minadaling ratifikasyon ng Kongreso sa 2026 national budget. Sa panayam po sa programang ito, sinabi ni mamamayang Liberal Party List Congresswoman Leila De Lima na kahit sila nagulat sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi pa nga raw siya nakakapasok sa plenaryo, bigla na lamang nagbotohan. Minuto lamang daw ang itinagal ng botohan bago in-adjourn ang sesyon. Katunayan, hindi rin daw binigyan ng pagkakataon ng mga congressman na tutol sa budget na magsalita sa plenaryo. Ginagalang dapat ang minority rin dito. Sabi mo nga, bakit nagkagulatan? Na kaming mga minority, kaming mga ready to really vote for no, and kaming mga ready na magmamanifest, mag-explain ng aming mga boto, whether it's a no or a yes with reservation or even serious reservation. Wala nang binigay sa amin yun. Kasi dinatsyada nila, fast break, open and close, na para sa amin, kakulangan, walang respeto. Sabi mo nga, parang kabastusan ang ginawa. Samantala yan nga po ang tinig ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Sa kaugnay na balita naman mga kapatid, naniniwala po si Congresswoman De Lima na hindi muna dapat basta-basta inilabas ang tinaguriang Cabral Files hanggat hindi ito napapatunayang lehitimo. Ayon kay De Lima, dapat may ahensya na mag-authenticate sa laman ng files. Mahalaga raw kasi na malaman kung totoong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang gumawa ng nasabing listahan. Dapat din daw matukoy kung anong basihan ng files at kung sino ang tumulong sa paggawa ng mga dokumento para matukoy kung talagang sangkot sa katiwalian ang lahat ng mga pangalan na kasama rito. That needs to be authenticated. Dapat kasi bago nag-a-announce ng mga ganyan, ng mga sensitibo, i-authenticate muna. Parang wala pang talagang nag-authenticate. A proper office that must authenticate that. Kasi ang problema nung nag-a-announce na may mga ganyan, na meron daw mga so-called allocables o mga non-allocables, na meron mga nagbe-benefit sa mga ganyan, ay nagkakaroon na kaagad ng mga impression or even misimpression na kapag kasama ka sa listahan or what, ay ibig sabihin corrupt ka na. Muli mga kapatid, yan nga po ang tinig ni mamamayang Liberal Representative Leila De Lima. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!